Welcome back sa akin channel at magandang araw sa inyo. Sa parang mananakaut dito, si Ramil Madriaga sa kanyang pagtestigo laban kay Vice President Sara sa nakatakda ngayong impeachment hearing sa Kongreso. E paano ba naman? Itong abogado ni Ramil Madriaga ay paiba-iba ng statements. Hindi ba't ang sabi noon niya ay naging security aid daw ni Vice President Sara itong si Ramil Madriaga na naging bagman, ngayon naging consultant na. So parang abogado nito ni Madriaga ay hindi alam ang credentials ni Ramil Madriaga. At dito nga huling-huli ang pagsinungaling ni Madriaga at ang kanyang abogado. Panoorin natin ang video. Attorney, would you know kung anong dating trabaho ni Mr. Madriaga before he became a security escort ng mga Dutertes? Not necessarily security escort kasi pangalam ko meron siyang tinayong sariling security agency. Mula nung makilala niya si PRRD noon noong 2016, ang naging na pura siya rin parang consultant, operation, intelligence. Ang sabi niya Pero before binibigay that, sa kanya. ano po yung trabaho niya? Ano po yung trabaho niya bago siya nasama kila Duterte camp? Kasi 1996 yung kidnapping case niyang una, nakakulong siya, na-acquit noong 2003, tapos nag-aaral ng abugas siya. Ang alam ko po, nagkaroon siya ng security agency, kaya maraming baril na nakapangalan sa kanya na lahat lisensyado. Hindi ko po alam yung marami po siyang pinagtrabahuan iba't ibang government agency, not as regular employee, kundi more on consultant, intelligence operator, and everything, iba't ibang ahensya. At nung magsimula na siya noong 2016, kay PRRD, ang tinatanggap niya daw na sahod non monthly cash is naglalaro sa 100 to 150,000 monthly. Ang laki. In addition po doon sa mga bigay. Ang laki nun. From time to time, million po yung naawa kanya. So, nakita ko po yung mga photos niya kung paano siya mamuhay nung panahon na yon. Ay, magugulat ka sa mga kotse niya. magugulat? Ang koleksyon niya ng kotse, ang koleksyon niya ng mga motors. Sobra-sobrang pera ang dumaan sa kamay ni Ramil po. Pero, Sobra-sobra po. nagtataka kami, what qualified him for that? Hindi ko alam, ano siyempre. yung credentials niya? Hindi Yun. ko alam, pero Hindi ko alam. hindi ko alam kung bakit ganun ang katiwala. Pero yung sinasabi niya mga perang natanggap niya at kung paano niya ginastos yun, nakita ho namin yung mga pruweba na may mga kotse siyang nagkakahalagang 6 hanggang 7 milyon. Binigyan siya ng motor na worth 6 million. Normal ho sa kanyang bumili ng mga motor na worth 3 million. Lagi pong cash. Ganun o dumaan ang pera sa kanya. At namuhay po siya na maganda ho talaga yung mga sasakyan niya, yung bahay niya. So yun. Malaki pala ang sinasahod ni Ramil Madriaga. Million pa lang hinahawakang pera. So bakit naging kidnapper? Bakit nangingidnap? Hindi ba mapapaisip ka? Hindi ba sabi nga niya, limpak-limpak daw na pera, sobra-sobra daw ang pera na nahahawakan ni Madriaga. Yun daw ang sweldo. Pinapasao daw ni dating Pangulong Duterte. Ano mga Duterte? Tapos, paano siya naging leader ng mangingidnap? Paano siya naging leader ng mangingidnap for ransom? Gayong marami naman pala siyang pera. O sige nga, paliwanag ninyo. Bakit pa siya mangingidnap? Marami naman pala siyang pera na. No, hindi nagkakatugma. Yung inyong mga kwento, buhol-buhol. Dito pa lamang sa paliwanag ni attorney o ang abogado ni Madriaga, nahihirapan na siyang depensahan ng kanyang kliyente. Paiba-iba ng statement. Iba pa rin talaga yung nagsasabi ng totoo, Napaka-effortless. Magkano kaya ang talent fee nito ni attorney, Nakakapagtaka kasi ang mga Duterte nga walang magagarang sasakyan, walang mamahaling bahay. Tapos si Madriaga, meron, bibigyan ng mga Duterte na sabi nga ng abogado ni Madriaga, nagkakahalaga na 6 na milyong piso na motor lamang, tapos magagarang sasakyan. Ang swerte naman ni Madriaga. Tapos ang mga Duterte, wala namang mga mamahaling sasakyan. Tsaka ito lang ang punto ko, yung pagkakaroon, sabihin na natin na merong mga mamahaling sasakyan si Madriaga, pero hindi yung magiging dahilan o indikasyon na totoo yung sinasabi ni Madriaga. Kung gano'n na sinusweldohan siya, di magpakita siya ng payslip, di ba? Napaka-imposible, napaka-imposible.
sa isang leader ng mangingidnap, mayaman naman pala, marami palang pera, milyon-milyon, tapos mangingidnap ka? Hindi nila napag-isipan ng script na ito. At ito pa yung video na magdidiin mismo kay Madriaga na mapapatunayan na nagsisinungaling itong si Ramil Madriaga laban kay VP Sara. Panoorin natin ang video. Meron po ba, Attorney Paulo, na connection o magiging epekto po sa the whole picture, yung pagsasabi naman niya na meron siyang death threat, itong si Ginoong Madriaga, and then a few lawmakers are requesting for him to be put under protective custody. Hindi ko lang po alam kung may impact, may epekto, ano po ba sa tingin ninyo in a legal sense of speaking po? Wala naman kaming problema dun sa additional protective custody. Parang nauna na actually yung NBI na magdagdag ng security sa kanya, tapos nung hearing nung Wednesday sa House Justice Committee, nag-move sila to augment itong security ni Madriaga. Wala tayong issue doon kasi sabi ko nga noon pa, gusto namin healthy siya, unharmed. Gusto namin siya mag-testify kasi para sa amin, pag nag-testify siya, mapapakita sa buong mundo na nagsisinungaling siya kasi wala talagang katotohanan yung mga sinasabi niya. So gusto namin siya lumantad. Pero ang issue namin dun sa nangyari nung Miyerkules ay pinapalabas niya ngayon na si Congressman Teves daw ang nagbabanta sa buhay niya. Kanina umaga nag-issue kami ng statement na katawa-tawa ito kasi nung ang unang claim niya is binisita daw siya ni VP Sara sa kulungan para pigilan siyang mag-testify. Agad-agad namang pinasinungalingan to ni Secretary John Vic Remulla. Ang sabi, hindi, kinausap namin yung warden, chinek namin yung records ng BJNP. Ang binisita ni VP Sara si Congressman Teves, hindi si Madriaga. So ngayong nahuli na siya sa kasinungalingan niya, bago na naman yung kwento niya Iba-iba. si Congressman Teves ang nagpapatay sa akin. Porque siya yung binisita ni VP Sara. So gumagawa siya ngayon ng kwento na sinasuggest niya na mukhang si VP Sara ang nasa likod ng banta sa buhay niya. So sa amin, katawa-tawa to kasi yun nga, sabi ko nga, gusto namin siyang lumantad eh. Wala kaming interest na mamatay siya, masaktan siya. Diba? In fact, ang gusto ko parating sa mga kababayan natin is kung may mangyayari kay Madriaga, baka yung mga handlers niya ang maging nasa likod nito kasi pag plano yan si Madriaga, ang posisyon namin, ang pakiramdam namin is mapapatunayan namin gawa-gawa lang yung testimonya niya laban kay VP Sara at eventually matuturo niya kung sino yung mga nagpudyok sa kanyang gawin to laban kay VP Sara. So kung may mangyayari kay Madriaga, ang palagay namin is yung mga handlers. Yes. And it serves as a strong warning na wala kayong kinalaman kung may mangyayari man doon sa mga. Siyempre. Opo, yun nga po, kaya matagal ko nang sinasabi kasi yung mga style na tanim witness, mga ganyan, parang doon napapunta yun eh. Nung nag-file kami ng perjury complaint, biglang may death threat, biglang may bribery attempt, di umano, para pigilan siya mag-testify. So, in our minds, yun na yung next logical conclusion. Baka may gawing masama dito kay Madriaga para pagbintangan si VP Sara. So, sinasabi na namin mula sa ngayon pa lang, imposible ito. Gusto namin siya lumantad. Kung may mangyayari sa kanya, dapat mag-ingat siya dun sa mga taong nasa likod nitong affidavit niya. Alright. So itong bagong affidavit ni Ramil Madriaga, yung handwritten letter, kuno. Napakagaling palang mag-English ni Madriaga. Bayang sabi ba naman sa kanyang testimonya na ang dating Pangulong Duterte ay binalak daw palang tapusin ang buhay ni Mr. President para daw masulot ni Vice President Sara ang presidency ni Mr. President o ang pwesto bilang Pangulo. Paano mangyayari na gugustuhin ni Vice President Sara na masulot yung pagiging Pangulo ni BBM? Gayong sino ba yung nanligaw noon na paulit-ulit, parang 3 beses yatang pumunta pabalik-balik sa Davao ang magkapatid na Amy Bongbong Marcos para ligawan si VP Sara na makatandem noong 2022 elections. Ayaw nga tumakbo noon ni VP Sara. So papaano nangyari na biglang nagkaroon ng pagkagusto ni Vice President Sara na maging Pangulo? Gayong ayaw nga niyang tumakbo noong 2022 elections. Pinilit lang siya ng magkapatid na Bongbong at Amy na makatandem na maging Vice President. At napapayag nga itong si VP Sara. Sa papaano yung mangyayaring sulutan? Gayong ayaw nga ni VP Sara na tumakbo sa mataas na posisyon noong 2022 elections. At sino naman ang maniniwala
sa handwritten letter na yan na testimonya. Ni wala ngang kredibilidad itong si Madriaga. Tinaguri ang mangingidnap. Mas kapanipaniwala pa at mas credible pa yung 18 Marines na nagsiwalat ng mali-malitang perang pondo ng bayan na ninakaw ng mga kongresistang ito na naandun sa House Committee on Justice na pilit pinapabagsak si Vice President Sara. Sa Kamara, nagsisimula ang impeachment sa baka sa May 2026 ay meron na po tayong bagong DILG Secretary. Ang DILG Secretary natin ngayon ay si Remulla. At marami po kasi ang hindi gusto kay John Vic Remulla. Dun pa lamang sa kwento ng abogado ni Madriaga sa interview, paiba-iba ng statement. Naging bagman to consultant, security aid dati, pero naging consultant. Tapos milyonaryo pala. So bakit siya naging mangingidnap kung marami palang binibigay na pera ang mga Duterte sa kanya? Doon pa lamang magtataka na kayo kung totoo ba ang mga sinasabi ni Madriaga. At isa lang ang napatunayan ng taong bayan na parang scripted talaga mga testimonya ni Madriaga. Hindi nagtutugma-tugma mismo sa kanyang pagkatao. Kaya't sigurado, mapapatunayan ng kampo ni Vice President Sara na nagsisinungaling itong si Madriaga. Ano ang inyong opinyon? Aba, i-comment mo rin dyan sa comment section at magkita-kita ulit.